nanay na may mga anak, mga kapatid, ito po ay para sa ating lahat, mga kapatid ko. Una raw, ang mga magulang ang siyang karapat-dapat na magtuturo, mga kapatid, or to train para sumunod ang mga bata sa ating mga kapatid. Unang example ang mga parents, mga kapatid. Ang mga magulang, gusto natin ang mga bata ay magkaroon ng isang maayos at maginhawang buhay hanggang sila lumalaki. First and foremost, mga kapatid, ang mga magulang ang siyang unang magturo sa kanila ng tamang mensahe, mga kapatid. Amen? Ang tamang mensahe, mga kapatid ko, ay ang pagsunod sa Panginoon. Yan daw yun, mga kapatid. Ang pagsunod, hindi po yung option, kundi obligation. Obligasyon po, mga kapatid, na turuan natin silang sumunod para ang mga bata sa kanilang paglaki ay hindi nila makakalimutan anuman ang ating itinuturo. Ang sabi nga po ng kawikaan, Proverbs chapter 22 and verse 6, turuan mo ang mga bata upang sa kanilang paglaki ay huwag nilang makalimutan ang anumang itinuturo mo. Kaya pagka itinuro natin ang tamang mensahe, mga kapatid, sa kanila, hindi nila makakalimutan ito hanggang sa kanilang paglaki. Pero pagka naituro natin, mga kapatid, hindi mabuti, hindi rin nila ito makakalimutan. Kaya nga, napakahalaga po ng gampanin ng mga magulang upang, sabi nga, ang pangako, ano man daw ang ating gagawin? Giginhawa raw tayo. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kapag ka raw tayo sumusunod sa ating Panginoon, ikaw ay giginhawa at lalawig ay yung buhay dito sa lupa. Hallelujah. Sabi ng ating bayani, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Pero papaano maging pag-asa ang mga kabataan kung ito ay wala na, kung ito, mga kapatid ko, ay sabog na, kung ito, mga kapatid, sira na ang buhay. Kaya nga, mga kapatid, nasa mga magulang ang pagtuturo, mga kapatid. So we should teach what is right in the sight of God. Yan yung importante, mga kapatid. So turuan daw natin ang tamang mensahe. Ano ba ang mensahe, mga kapatid? Hallelujah, ang mga salita ng Panginoon. Maliit pa lang, kaya sabi ko nga, mga kapatid, doon sa mga magulang ng aking apo, sabi ko, yung anak ninyo, 1 year pa lang, pahawakin ko na ng Bible. Yung aking apo, mga kapatid. Although nagiging babae yun at mukhang lalaki, hallelujah, dahil sabi ko nga, sana maging lalaki para susunod sa akin, nagiging babae. Pero sabi ko, 1 year pa lang, mag-memory verse na yun. Hallelujah. Titrain ko na yun, mga kapatid ko. Hallelujah, sa mga salita ng Panginoon. Ano pa lang siya ngayon, mag-performance pa lang. Hallelujah. Pero marunong na magsalita. Marunong na, mga kapatid ko, magreklamo. Reklamador na. Pag nagugutom, nagreklamo na. Kaya tinuturuan ko, mga kapatid ko, ng tamang minsan. Kaya sabi ko, 1 year pa lang. Hallelujah. Hindi niyo na ako mapigil na ipapahayag ko sa kanya ang salita ng Panginoon. Kasi napaka-importante ngayon, mga kapatid. Mapapansin po natin ngayon, napakaraming mga bata sa paligid. Na katulad nga nung kahapon, napanood ko, mga kapatid, kaawa-awang bata, di ba? Pinasakan ng kasipayan, mga kapatid, nilagyan ng tape, patay. Kawawa, mga kapatid. Bakit? Kasi may mga magulang talaga na hindi nagpapahalaga, mga kapatid ko, sa mga bata. Ang mga bata, walang kasalanan yan eh. Lumabas sa mundo, walang muwang. Inanak sila sa mundo ito, walang muwang kung anong madatnan nila. Kaya nga, mayroong gagabay sa kanila, mayroong magtuturo sa kanila, may magtitrain sa kanila. So, siyempre, mga kapatid, ang mga magulang. Everybody say amen? Kaya pagka itinuro natin yung tamang mensahe, ang mga salita ng Panginoon, naniniwala ko, hallelujah, lalaki sila na mayroong takot sa Panginoon. Kaya nga, para kay Althea, sa kanyang 7 kaarawan ngayon, alam ko, mga kapatid, ang batang ito ay lalaki, hallelujah, na mayroong takot sa Panginoon. Dahil ang mga magulang, mayroon din takot sa Panginoon. Yun po kasi, mga kapatid, ang kahalagahan. Kaya nga, para sa mga bata na narito, sabi nga, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ay tama. So, ang mga magulang din, turuan natin ang mga bata upang sa kanilang paglaki ay hindi na nila makalimutan ang anumang itinuturo natin. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga dito na hindi pwedeng ipagwalang bahala na basta na lang, mga kapatid, basta paglaki ng mga anak ko, bahala na sila sa buhay nila. Hindi po. Tuturuan mo sila hanggang sa matuto sila, magmamature sila.
Kaya yun po ang tungkulin po natin bilang mga magulang. Amen po ba, mga magulang? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ituturo natin pawang tama lamang, hindi po pawang o mga mali, mga kapatid. Hallelujah. So, pangatlo, tuturo natin sila. We should teach them what is rewarding. Tuturuan natin sila, mga kapatid, kung ano yung nararapat. Paggalang. Hallelujah. Paggalang, mga kapatid. Paggalang sa mga magulang. Paggalang, mga kapatid, sa nakakatanda. Yan daw yung first commandments, mga kapatid. You have to honor thy father and mother. May promise po ito. Hallelujah. Kaya para sa mga batang ito, para kay Althea ngayon, ang paggalang sa mga magulang, hallelujah, ay siyang nararapat, mga kapatid, upang ang pangako ng Diyos ay mananatili sa ating mga buhay. Sa mga magulang din, huwag natin ipamungkahi ang mga bata o ibuyo sa anuman daw galit, kundi turuan sila ng nararapat, mga kapatid. Hallelujah. Para paglaki nila, meron din silang takot sa Diyos at hindi po sakit sa ating mga ulo. Hallelujah. Kasi ngayon, 12 years old, mga kapatid, kagaya nga doon sa amin sa Bulacan, 12, 14, 15, na sangkot na sa patayan, mga kapatid. Nagkaroon ng rambulan sa biryahan doon sa banda sa amin. Yung 14 years old, may hawak na sumpak, binaril niya, mga kapatid ko, yung bystander lang, hindi naman talaga kalaban, kundi basta na lang namaril, patay, mga kapatid. Ganun. Bakit? Asa ng mga magulang, dahil wala, mga kapatid kong nagtuturo sa kanila para itama. So, una rin sa lahat, ang mga magulang, para makapagtama, tayo rin ay mamumuhay sa tama. Amen. Mamumuhay din tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, habang ang mga anak po natin maliliit pa, tayo rin. Hallelujah. Hindi ka pwede magturo, gawin mo ito anak, pero ikaw hindi mo ginagawa. Kailangan gawin mo rin. First and foremost, mga kapatid, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding. Kaya ngayon, mga kapatid, para kay Aldrin, para mga kapatid ko kay Cathy, hallelujah, alam kong lalaki si Althea na mayroong takot sa ating mahal na Panginoon. Yun po yung mahalagang mensahe sa umagang ito, mga kapatid, sa ating lahat na nandito. Una sa lahat, mga kapatid ko, dalhin natin sila, hallelujah, dalhin natin sila, mga kapatid, sa pagtuturo, sa pagsamba, sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ito yun ang nararapat ngayon, mga kapatid ko, na ang mga kabataan ngayon, ang mga young people ngayon, ay magkaroon talaga ng takot sa Diyos. Para malayo sa anumang kapahamakan, para mailayo sa anumang mga vices ngayon na lumalaganap, mga kapatid ko. Sabi ko nga, mga kapatid, nasabi ko na nga ito sa church, may mga kabataan na bibiktima ngayon, mga kapatid, ng mga gang-gang. Hallelujah, mga gang war, mga war trick, mga kapatid, ng mga kabataan. And up to the point, mga kapatid, may mga kabataan na kawawa, na nadamay, hallelujah, napapainom ng mga gamot na hindi nararapat. Kaya kawawa, mga kapatid, ng mga bata. Kaya tayo, bilang mga magulang, sa umagang ito, nariyan tayo para turuan sila. Tayo muna talagang unang matuto. Pag sinabi natin, anak, sumamba ka, first and foremost, ang magulang ay dapat talagang sasambahin sa Panginoon. Amen? At sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, aking tatawagin ngayon, mga kapatid ko, ang magulang, ang lolo at lola, para kay Althea, mga kapatid, sa harapan, at ating idalangin sa Panginoon, mga kapatid ko. Pwede ba natin, halika, Althea, tayo, mga magulang, ang lolo at lola, hallelujah. Si Brother Tony, wala man yung kanyang papa ngayon, nasa ibang bansa, mga kapatid. Tayo po ngayon ay mananalangin sa Panginoon. Ating idalangin ngayon at maging wishes natin, mga kapatid, para kay Althea, para sa akin na sa pastor, lalaki siya na mayroong takot sa ating mahal na Panginoon. At isang kalusugan para sa kanya, dumarating man ang mga karamdaman, alam ko, yung karamdaman kaya niya, mga kapatid. Yun po yung wish ko ngayon, at alam ko sa inyong lahat din, ay mag-wish po tayo para sa ikakabuti ni Althea Rivera ngayon, mga kapatid, sa umagang ito. Narito rin ang magulang, si Cathy, at para kay Aldrin, mga kapatid, wala man siya ngayon dito. Narito ang lolo at ang lola, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat.
Mahabaging Diyos, maraming salamat sa umagang ito dahil ipinahiram mo, Panginoon, si Althea kay Brother Aldrin, kay Sister Cathy, Panginoon, para alagaan siya, para turuan siya, para ma-please ka, Panginoon, sa batang ito, O God. Kaya, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat dahil ibinigay mo si Althea, Panginoon, sa kanila, Ama, para, Lord, maging isang huwaran, Panginoon. Isang bata na may takot sa iyo, Amang Banal. Isang bata, hallelujah, na humog alinsunod sa iyong plano, Amang Banal. Kaya, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking idinadalangin sa iyo, Panginoon. Una sa lahat, si Brother Aldrin, Panginoon, wala man siya ngayon dito, dalangin ko po ang iyong mapagpalang kamay para sa kanya. Huwag mo siyang pababayaan sa kanyang trabaho. Ilayo mo siya, Panginoon, sa anumang mga kapahamakan. Ilayo mo siya, Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa mga disgrasya, sa mga taong hindi karapat-dapat, Panginoon, God, para sa kanya. Dalangin ko, Ama, in the name of Jesus, hallelujah. Para din po kay Cathy, Panginoon, dalangin ko, Ama, alam ko, marami rin po siya, Panginoon, kinakaharap na mga kapagsubukan sa buhay. Subalit naniniwala kami, Panginoon, Lord, hallelujah, all things are possible, O God. Kaya, Panginoon, salamat po, Ama, pagpalain mo po si Cathy, Panginoon, upang maalagaan niya ang kanyang anak ng malusog, may takot sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, si Brother Tony, Panginoon, bilang lolo, Panginoon, dalangin ko, Ama, hallelujah, pagpalain mo rin, Sister Carol, Panginoon, O Diyos, na naging kaagapay, naging katuwang, Panginoon, sa pag-aalaga, Panginoon, kay Althea, Amang Banal. Dalangin ko po, Diyos, sa iyong harapan, kumilos ka sa kanilang mga buhay, patuloy ang pagpapala mo sa kanila, huwag mo silang pababayaan, Panginoon, O God. Maraming salamat, dakilang Panginoon. At sa umagang ito, Ama, aking idinadalangin sa iyo, Panginoon, Lord, hallelujah, si Althea Charel, Panginoon, O God, Rivera, O Diyos, sa iyong matamis at dakilang pangalan, Panginoon, Lord, palakasin mo siya, Panginoon, anuman ang kahilingan, Lord, ng mga magulang, ang mga lola't lolat, ang mga kaibigan, kamag-anakan, Panginoon, para sa kanya, Lord, hallelujah, grant mo ito, Panginoon, sa umagang ito. Kaya, Ama, hallelujah, sa umagang ito, akin po siyang inilalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Amang Banal, salamat sa batang ito, Panginoon, O God, na siyang naging kaaliwan sa mga magulang na ito, Panginoon. Maraming salamat at dumating siya, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng mga tan. Kaya, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, hallelujah, at maging sa pamilya ng mga Rivera, Panginoon. Lord, purihin ka sa umagang ito. Itinataas namin ngayon, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mari ba tayong umawit ng isang awit para sa kanya, mga kapatid ko, a birthday song? Hallelujah. Sabay-sabay po tayong umawit. Happy birthday to you. Come on. Hallelujah. Happy birthday. Okay, mga bata. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Minsan pa. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Palakpakan natin si Althea. Hallelujah. Sino yung babati? Pwede lumapit, mga kapatid? Praise God. Okay. Tayo po muna, dadako mga kapatid sa ating pananghalian, no? Kasi alam ko na ang lahat ay gutom na, lalo na yung mga bata. Praise God. So, atin na pong ihanda ang ating mga kabataan para sa ating pagkakainan. Atin po silang i-guide, no? Pero bago ang lahat, tayo po muna mga kapatid ay manalangin. Atin pong ipanalangin ang ating pagkain na pagsasalo-saluhan. Praise God. Hallelujah. Upo po muna tayo, mga kapatid. Yung mga bata, umupo na po. Umupo po muna. At saka, dito na po kayo lahat para sabay-sabay na kasi kakain na pagkatapos ng ating panalangin.